Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Lord Jesus, for healing me, for restoring me, Father God. Holy Spirit, thank you for touching my body. Thank you for healing me, for allowing me to wake up today. Upang ikaw ay aking pagsilbihan ulit, aking Diyos at ang aking tagapagligtas. Oh, hallelujah, my King and my Lord. I'm here to serve you. Thank you for restoring me. Thank you so much. Oh, hallelujah. Napakabuti mo po, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat for healing me, for restoring me, Father God. Thank you. God is good all the time, and all the time God is good. Ngayon ay June 20, 2025. Praise God. Sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. At tayo ay muling nandito. Oh, hallelujah. God, thank you. It's Friday. Oh, hallelujah. Yes, it's Friday morning. Praise God. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesus. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. 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 God is good all the time, and all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay, ano na ngayon? June 20, 2025. No? 2025 na mga ka-Team Jesus. Ano ba yung pinakaano ng ilan natin? Ayan, adjustin natin. Ayan, 2025, June 20 na tayo. At napakabuti ng ating Panginoong Kristo dahil tayo ay nagising. Ang aking kagabi talaga, mga alas 12, madaling araw na yun, ako ay nagising ako dahil sa sakit talaga ng aking tiyan. Grabe, as in, sakit. Hindi makatulog. Tapos maya-maya, ayun na, sumuka na ako ng sumuka at tumaya ako ng tumay, grabe. No, parang wala na akong lakas at sakit pa ng tiyan ko. At sabi ko, Panginoon, andito ang aking buhay. Ano man ang aking mga sitwasyon, inaalay ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang nakakaalam kung hanggang kailan lang ako sa mundo. Pero ano man ang mangyayari, ako ay sa iyo. So, ayan. You are my healer. So, ano na naman, higa na naman ako. Ay, hindi pa rin ako makatulog kasi sakit ng tiyan ko. Punta na naman ako sa restroom. Kaya dito ako sa kabilang restroom para hindi madisturbo si Tito Brian natutulog. So, dito ako, suka na naman ako ng suka. Wala na akong lakas. So, dyan ako sa couch, humiga na lang. Higa na lang ako, ganyan. At mayroon akong 24-hour Christian music. So, nagme-meditate ako sa Word of God kahit na ang sakit ng aking tiyan. Nakatulog ako
At mga 5:45, ginising ako ng banal na Espiritu. Gising, sapagkat ikaw ay aking gagamitin sa araw na ito. As if nothing happens, I am restored. To God be the glory and honor for healing me. Thank you, Jesus. So ngayon, yun mga ka-Team Jesus. So anumang mga sitwasyon natin, let us be grateful to the Lord, dahil yun ay nagpapaalala sa atin na tayo ay kumapit sa Kanya, na tayo ay paniwalaan natin ang ating ang Kanyang mga pangako sa mga buhay natin. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good, in the name of Jesus. Praise be to God. The Lord restored me, the Lord healed me, sapagkat gagamitin pa niya ang buhay ko para sa kanyang kapurihan. Okay. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Sana kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? To si Tita Vits, fresh from the bed. From the couch pala. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah, hallelujah, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ay ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya.
Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Ayan. Ayan mga katin Jesus. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magpalakpak tayo sa Kanya at itaas natin ang pangalan ni Panginoong Jesucristo sapagkat Siya ang ating King. Siya ang ating Hari. The Lord of Lords. The King of Kings. Siya ang ating great healer. Our great physician. Oh, hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang kabutihan. Kaya nararapat lamang na Siya ay ating pasalamatan, na Siya ay ating kilalanin at itataas sa sanlibutan. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, salamat po sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon. At nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon Jesus. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng aming mga buhay. At hanggang ikaw lamang po ang aming sinasamba. Ikaw lamang po ang nararapat at walang iba. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na walang imposible. Salamat po. Nagpapakumbaba kami sa iyong kaawaan, sa trono yung kaawaan. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa inyo. Yes, Lord Jesus. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon Jesus. Patawarin mo sila, kagaya ng pagpapatawad mo sa amin, upang maranasan din nila ang iyong kapayapaan, ang buhay na walang hanggan, ang security sa kabila ng anumang mga kaguluhan na nararanasan o nakikita namin sa sanlibutan. Mayroon pa rin kaming kapayapaan sapagkat nandiyan ka na aming Diyos. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Andito kami, Panginoon Diyos. Andito kami para ikaw ay pagsilbihan. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Father, as you said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, nandito ka, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Yes. Yes, Almighty Father. Lord Jesus, Holy Spirit, sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang kami po ay magiging karapat-dapat sa iyong harapan. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang inyong lingkod sa inyong cross, Panginoong Jesucristo, na hindi po ako makikita.
kundi makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa iyong mga kaanakan na nanampalataya sa iyo, Panginoon Jesus. Ito, bigyan mo kami ng maayos na internet connection, nang mairaos po namin ang iyong Bible study sa araw na ito, Panginoon Diyos, at matanggap namin ang mensahe na is magparating sa iyong mga kaanakan. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ng Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan mga katindisas, kaya tayo sa ating Bible study ay huwag nating kalimutan yung ating weekly Bible study na yan ay mabukas na, no? Huwag nating kalimutan na yun ang uri ng panalangin na ating gagawin, ha? Kung saan ay pinapasalamatan natin ang Panginoong Diyos Ama, ang Panginoong Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu, at we welcome the Holy Spirit, at kung sino man yung gagamitin ng Banal na Espiritu para sa kanyang gawain, no, ay sabihin ninyo yun na itago nyo po ang inyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kagalingan ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang kabutihan, no, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. So ganon yun mga katindisas, ha? Kasi time will come, isa-isa kayo magkaroon ng inyong assignment, bawat isa, kasi sinasanay tayo na humarap sa kamera, sinasanay tayo na humarap sa maraming tao, nang sa ganoon, hindi natin ikakahiya si Panginoong Jesucristo, anuman ang ating sitwasyon. Okay? Kaya, let us take the challenge. Ang ating mga kapatid na lalaki, sila pa naman ay mahiyain, subalit tanggapin natin ang challenge na yun, no? Sino yun? Sila Brother Jerome, si Brother Eric, si Brother Sandy, si Brother Jomar. Ayan, no? So, tanggapin natin ang challenge na yan, nang sa ganoon ay matuto tayo sa salita ng Diyos, habang tayo ay mayroon pang pagkakataon na gawin yun. May pagkakataon pa tayo na gawin yun, mga katindisas. Okay? So, wag nating kalimutan na masanay tayo sa salita ng Diyos. Okay, so dito tayo, tandaan natin, kung tayo ay nagsasalita, hindi naman, huwag nating isipin na tayo yun. Kundi alam na natin yan, na hindi tayo ang nagsasalita, ang Banal na Espiritu. Sa makatuwid, magkaroon tayo ng confidence, tiwala, no? Tiwala, hindi sa sarili natin, kundi ang tiwala natin ay sa Banal na Espiritu, na siya ay mangusap sa pamamagitan mo. Ayan, no? Sa pamamagitan natin. Okay. So, yun ang confidence na mayroon tayo. At huwag kalimutan, kagaya ng ginawa ni Sis Jeanette, Sis Leah, ikaw ang ikatlo, ikaw ay nasa Genesis 3, ay i-recall mo yung main events sa Genesis 2. So, dapat mayroon tayong pagkakaugnay. O kagaya ng ginawa ni Sis Jeanette, ay inugnay niya, ni-recall niya, nagkaroon siya ng review sa Genesis 1. Praise God sa anointing of the Holy Spirit, no? Kay sister, kay Tita Jane, kay Sis Jeanette, at God willing, bukas ay si Sis Leah. Tapos, sino ang sunod? Si Sis Doreen. Tapos, si Sis Evelyn. Ayan, ang ating mga babaeng mga kapatid ang tumatayo. Kaya kailangan ipagdasal natin ang inyong mga asawang lalaki na sila rin ay makasama natin dito sa Team Jesus, at ang inyong mga anak ay ating ma-sponsor ang mga anak ninyo. Time will come. So, di ko alam kung mayroon bang qualified na maging sponsored child simula sa taon na ito. Kung mayroon bang qualified, Sharon. Okay? Baka next year ay mayroon ng qualified na yun ang ating ipokus, yun ang ating tutulungan, maaring from elementary to high school,
God willing, to college pa hanggang siya makagraduate. So, ganun yun. Okay? Ang hasaan pala, so si Sis Doreen. Si Sis Doreen ang magiging servant leader o magiging sharer of the Word of God, boses ng banal na Espiritu bukas. Kaya, Sis Doreen, o yun ang iyong gagawin. Ha? I-recall. Okay, so dito tayo. Kahapon ay nag-umpisa tayo sa mga responsibilidad ng mga mananampalataya. So, ano mga responsibilidad ng mga mananampalataya? Yung magiging malinis ang ating pakikitungo sa ating kapwa, yung maging magalang tayo at marespeto sa ating mga kasamahan sa body of Christ, at yung mga kapatid na mga bata pa na kasimbata nyo, ituring ninyo na inyong mga kapatid, at huwag ninyong pag-isipan ng masama. Yung mga batang babae na mas nakakabata sa inyo, ituring ninyo na inyong mga kapatid, o kaya kung magtanda na kayo, kagaya ko, itinuturing ko sila na mga anak, tinuturing ko sila na aking mga pamangkin, mga ganyan na. So, dahil we are one family in the body of Christ. Ayan, at kung sino man na mga balo ang mas nangangailangan ng tulong, ayon ang ating pagtutuunan ng pansin. Kaya, hinuhubog tayo ng banal na Espiritu kung sino-sino sa atin dito, sa pamilya, na ang mga pamilya na ang nandito, no? Ang tatayo para sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon ay maumpisahan natin ang house of refuge, ang house of healing, house of shelter. So maumpisahan na natin yun, mga katin Jesus. Okay, God willing, siya nakakaalam. So dito tayo ituloy natin yan sa 1 Timothy chapter 5, verses 17 to 23. 17 to 23, 17 to 25, and then chapter 6, 1 to 'Nasa na dito yun? 1 to 2. 1 to 2. 1 to 2. 1 to 2. Chapter 6, 1 to 2. 1 Timothy 5, verses 17 to 25. Chapter 6, 1 to 2. Okay. So, alamin natin, dugtungan natin ang mensahe na kahapon na hindi natin tinuloy. So, itong ang binibigyang pansin dito kahapon ay ang pagkalinga sa mga byuda na nasa 60 above, na wala silang ibang nakakinakapitan, na wala silang mga pamilya, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang ang kanilang pag-asa. At pinaalala din sa atin na ang pagtulong sa ating pamilya, no, ay mahalaga, kasi kung mayroon tayong kakayahang tumulong at hindi tayo tumutulong, para tayong mga masahol pa tayo sa masahol pa tayo sa mga taong walang pananampalataya kay Kristo. Ayan. So dito na tayo, mga katin Jesus. Ang mga namumuno, yan, sa 17 na tayo, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Ay, praise God! May sahod dapat, mga katin Jesus. Lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So, yun ang kanilang, pag nagpo-full time sila sa kanilang trabaho, kailangan na may sahod sila.
So, yun ang hihingi natin sa Panginoon na may sahod dapat ang mga naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Dito, wala kaming sahod. Ito ay voluntary. So, ganun lang yun mga ka-Team Jesus. Habang nagde-develop pa ang ministry, ay maaring voluntary o kaya ginagawa natin yan na love gift sa mga naglilingkod. No, mga love gift. Pero hindi pa yan sahod sapagkat hindi pa ma-afford ng ministry. Okay, so as the Holy Spirit leads, He will going to provide. So, ayan dito. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik. At sinasabi pa, na narapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Ano ko sa may hangin. Okay? Huwag mong papansinin ang paratang sa isang mamumuno sa iglesia kung walang patutuo ng 2 o 3 saksi. At tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila, pagsabihan mo sila sa harap ng lahat ng mananampalataya para maging babala sa iba. Sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, inuutos ko sa iyo na sundin mo ang mga utos na ito nang walang kinikilingan o kinakampihan. Huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong ng kamay mo sa kanya sa kahit sino para bigyan ng kapangyarihang mamuno sa iglesia. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang bahid ng kasalanan. Dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. May mga taong lantad ang mga kasalanan nila bago pa man sila hatulan. Pero ang iba naman sa bandang huli na lang nalalantad ang kasalanan. Ganoon din naman may mabubuting gawa na lantad na ngayon pa lang, habang ang iba naman ay malalantad din balang araw. Dito tayo sa chapter 6 verse 1 to 2. Sa mga alipin na nananampalataya, dapat igalang nila ng lubos ang mga amo nila para walang masabi ang mga tao laban sa Diyos at sa itinuturo natin. At kung mga mananampalataya rin ang amo nila, hindi sila dapat mawalan ng paggalang dahil lang sa magkakapatid sila sa pananampalataya. Sa halip, lalo pa nga nilang dapat pagbutihin ang paglilingkod nila dahil kapwa mananampalataya ang nakikinabang sa paglilingkod nila at mahal din ng Diyos. Ituro mo ang mga bagay na ito at hikayatin silang sundin ito. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito, sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, mangusap kayo. As we declare that Jesus is here at the room, the King is in the room. So Holy Spirit, nandito po kayo upang kami po ay turuan lalawan sa anumang mensaheng nais mo parating sa amin. In Jesus' name, Amen. Ayan. So kahapon mga ka-Team Jesus, natuto tayo na huwag nating pabayaan ang ating mga pamilya, ang ating mga kadugo. Sila dapat ang ating prioridad bago pa man ang ibang tao. So, yan, natuto kayo niyan at maaring dati ay hindi nyo pinapansin ang inyong mga relatives, ang inyong mga kapatid o inyong mga pamangkin. Pero dapat yun ang ating bibigyan ng pansin o ng una sa lahat. Okay. So, dito tayo. Ang mensahe ng Diyos. Isa sa mga binibigay na idea ng banal na espiritu ay kung tayo, the Lord willing, ay ma-establish na ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo diyan sa bawat chapter at ito'y maging legal, ay ang mga namumuno ang magkakaroon sila ng sahod. Ayan.
So, dapat ay mayroon silang sahod. Kahit sabihin natin, kaunti lang sahod. 5,000 ba kaya? Basta, may sahod din. Ayan ang sinasabing love gift, no? Love gift, may sahod. Okay, so isa yan, no? Ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, time will come, pagtatayo ang ating mga lalaki diyan, so maaring magkaroon sila ng sahod sa kanilang pagsisilbi sa ating Panginoong Kristo, kasama ang kanilang mga pamilya. So, may benepisyo na kanilang matatanggap. Okay. Ano pang sabi? Dahil ito nga ay para kay Timoteo, di ba? Si Timoteo ang inatasan ni Pablo na siya ang pumunta doon sa iba't ibang lugar na kung saan galing si Pablo doon itinanim niya sa bawat lugar, Ephesus, Filipos, Galatia, asan pang mga lugar na yan, ay doon, tinanim niya ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So may mga ibinagbibilin si Pablo bilang mga namumuno, bilang mananampalataya ni Kristo. So kung ang isang tao, kung ang isang kapatid ang siyang namuno sa lugar na yan, no, mga ka-Team Jesus, ay yun, kung nagkakasala man siya, wag agad tayong maniwala ng basta-basta na siya ay ganito, na siya ay ganyan. Kailangan na mayroong 2 to 3 witnesses na nakakita sa kanya kung talagang totoo na ito ang kanyang mga ginagawa. Kasi alam na natin, kayo mga lalaki, alam na natin kung ano ang requirement upang mamuno, upang mapamahalaan ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. So dapat ay maging bukas tayo niyan. Kung sino-sino man ang tatawagin ng ating Panginoong Jesucristo, ay ipagdasal natin sila na yung anointing ng Holy Spirit ay mapapasa kanya. So yan huwag, ito ay nasa 18. Huwag mong papansinin ang paratang sa isang namumuno sa iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. At tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila, pagsabihan mo sila. So yung mga kapatid natin na binibigyan na natin ng warning yan, no? Warning. Pero ayaw pa rin na makinig. Ayaw pa rin makinig. No, mga ka-Team Jesus. So, ang gagawin dyan, ang sabi dito sa salita ng Diyos, tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila, pagsabihan mo sila sa harap ng lahat ng mananampalataya para maging babala sa iba. Hala. So, i-rebuke sa harap. Di ba nakakahiya yun? I-rebuke ka sa harap ng mga mananampalataya. Pero yun ay nasa Biblia. Yun ang utos ni Pablo kay Timoteo. Tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila. So, nagpapatuloy. Ibig sabihin nun, bago sila ipakilala, bago sila i-rebuke sa congregation, ay binabalaan na yan sila. Kasi nga, at yung mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila. So, ibig sabihin nun, nagpapatuloy pa rin sila kahit na binalaan na yan sila, tinuruan na sila, sinabihan, nirebuke na sila privately na, sis, Brad, ito yung nakita namin sa iyo, ganito, ganyan. Ayaw pa rin maniwala, ayaw pa rin sumunod. Nagpapatuloy pa rin sa kanilang kasalanan. Kaya yun ang bilin ni Pablo. I-rebuke natin ang mga kapatid na ito publicly nang sa ganoon ay maging, anong sabi dyan? Maging babala sa iba. Warning yun sa iba, mga ka-Team Jesus. So kapag mayroong nagsabi sa atin na mali yung ginawa natin, ipagdasal natin yun. Holy Spirit, tama ba yung sinabi ng isang kapatid na ginawa kong ito? Sige, tingnan ko sa Biblia. So, mag-meditate tayo sa Word of God. Ay,
Mali pala yung ginawa ko. Magbago tayo. Kasi kung hindi tayo magbago, i-expose tayo ng banal na espiritu sa publiko, sa mga mananampalataya ang iba, para ito ay maging babala sa iba kung gagawin din nila ang ganoong klaseng kasalanan. Kaya, huwag tayong maging matigas ang ulo. Kailangan na sundin natin ang anuman ang nararapat, maging mabuti tayong mga mananampalataya, maging ating mga puso ay, anong tawag nito, dalisay, pure heart. Give us a pure heart, Lord. Pure heart to serve you. Ganun, no, mga kating Jesus? Okay. At ang sabi dito ni Pablo kay Timoteo, ay huwag niyang basta-bastang ipatong ang kanyang kamay. Huwag siyang padalos-dalos na ipatong niya ang kanyang kamay. Kasi nga, alam niyo mga katim Jesus, ang pagpatong sa kamay ay mahalaga yan dahil yan ay anointing yan mga katim Jesus. So kung sino ang itinalaga, alimbawa no, si Tito Brian, alimbawa diyan sa ang lugar diyan, sa mga chapters na ibinigay ng Diyos. Kung itong ano na ito, sabi niya, ako po, Tita Bets at ang aking pamilya ang nagdesisyon na tayuan po ang ministry na dito sa lugar na ito, sa lugar namin. Dito mag-umpisa ang Team Jesus, House of Refuge, Shelter, and Healing. Kami po, ang aking pamilya, ako ng aking asawa at aming mga anak ay tinatayuan namin ang katawagan na ito. So, ang gagawin natin yan, in front of the congregation, ay magla-live tayo, kahit wala kami dyan, ay magla-live tayo na nandoon kayo as a family, at si Tito Brian, kami dito, ipapatong ni Tito Brian ang kanyang mga kamay, dyan mismo sa ano dyan, yan, sa live natin, ipapatong. So, magkaroon ng i-ordain ang pamilya na yan sa pamamagitan ng banal na espiritu, no? Sa pamamagitan ng buhay ni Tito Brian. Dahil siya ang itinalaga ng Panginoong Jesucristo para sa ministry ng Team Jesus. Okay, so yun ang mangyayari mga ka-Team Jesus. Para sa fresh anointing. So, i-ordain ng ang pamilya na yan, at ipagdasal ng congregation, i-lay hands, sapagkat ang pag-lay ng hands ay mahalaga yan sa isang tagapamahala o tagapamuno sa ministry. Dahil sa pamamagitan ng pag-lay ng hands, nire-release natin ang fresh anointing ng banal na espiritu upang itong kapatid na ito ay maging bold, maging zealous, no? Talagang ang kanyang pagmamahal kay Panginoong Jesucristo ay tapat at masigasi. Ganun ba? No? No turning back, ganun mga ka-Team Jesus. So, sabi dito ni Pablo, huwag siyang basta-basta mag-lay ng kanyang kamay at magpapatong ng kamay at magtalaga ng kung sino-sinong mga pangulo. Ayan, no? Dalos-dalos sa pagpatong ng kamay mo sa kahit sino, para bigyan ng kapangyarihang mamuno sa iglesia. Ingatan mong huwag masangkot, o ingatan natin na huwag tayong masangkot sa kasalanan ng iba. Kaya nga, at pinagdadasal natin, isinasama natin sa ating prayer and fasting, as the Holy Spirit leads you, kung ano ang ipagdadasal, nang sa ganoon ay i-reveal ng Holy Spirit itong mga taong nararapat na ang kanilang mga puso ay tapat sa ating Panginoong Jesucristo, na sila ang mamahala sa lugar na yan upang mag-umpisa. Okay? Mai-register sa SEC yung ministry, at ito'y maging legal na nagkakaroon ng operation. Nang sa ganoon ay maitaguyod, no, as the Holy Spirit leads, maitaguyod ang plano, ang purpose ng banal na espiritu sa kanyang ministry. Okay, so binibigyan na tayo ng instruction ng banal na espiritu. At
Sinabi pa niya dito na si Timothy rin ay madalas sumasakit ang kanyang tiyan. No? Sabi niya, manatili kang walang bahid ng kasalanan. Kailangan ang mga namumuno ay manatili ng walang bahid na kasalanan. Kaya kailangan nating ipagdasal yan. So, ano sabi dito? May sinabi dito, no, na gawin mong wala kang dapat na kinikilingan. Ayan ay nasa 21. Sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, inuutos ko sa iyo na sundin mo ang mga utos na ito nang walang kinikilingan o kinakampihan. Ayan. So, ang mga namumuno, mga ka-Team Jesus, ay dapat na sundin ang kalooban ng banal na Espiritu, walang kinikilingan, at wala ring kinakampihan. So, kailangan talaga nating hingin ang gabay ng banal na Espiritu upang sa ganoon ay i-reveal niya sa atin kung sinong pamilya ang karapat-dapat na mamuno para sa kanyang kapulihan, para sa ministry. At dito rin, ay binibigyang pansin din dito, mga ka-Team Jesus, ang tungkol sa relasyon ng mga alipin at ng kanyang amo. So, ang mga alipin, o bawa tayo mga employees, dapat na igalang natin ang ating mga amo. Alam na natin yan, na yung mga amo nating nasa mundo, sila ay mga representative ni Panginoong Hesukristo. Kaya igalang natin sila, gawin natin ang ating mga trabaho kahit na hindi nila tayo nakikita. Mas lalo na kung ang isang kapatid na ito, mas lalo na kung halimbawa ang iyong employer ay isang mananampalataya, kasama mo sa ministry, ang employer mo, o magkasama kayo sa isang simbahan. Ibig bang sabihin ay hindi mo na siya igagalang bilang iyong employer dahil ay si sis naman yan, ay si brother naman yan, siya ang aking employer pero kapatid ko yan sa body of Christ, ganyan. Hindi mo na igagalang. The more na igagalang natin ang ating mga boss, kahit na lalo na kung sila mga ka-Team Jesus ay kung sila ay mga Kristiyano rin na kagaya natin, the more na atin silang igalang. No? Kagaya ng aking amo sa Joy Home Healthcare. So siya ay Kristiyano, very generous lady. Yung pamilya niya is very generous. Andyan sa taga-Pilipinas, Bisaya, no? Very generous and kind. So the more na igagalang natin sila dahil pareho tayong mga Kristiyano. Halimbawa, ang aking boss ay si Tito Brian. So, ginagalang ko si Tito Brian bilang aking employer. Ako ay kanyang manggagawa sapagkat nagrepresent siya sa ating Panginoong Hesukristo. So, ayan mga ka-Team Jesus. Thank you Lord sa iyong mga salita. Naway tinuruan niya tayo bilang hinuhupog tayo ay nasa School of Faith. No, Team Jesus School of Faith. So maaring magkaroon tayo ng graduation. Sharon, mag-graduation tayo mag-graduation tayo sa December. 1 year curriculum natin to ay 1 year. O tingnan natin Sharon diyan kung sino yung mga perfect attendance Sharon. At kung ang kanilang mga absent ay minimal ang mga absent nila, o kung perfect attendance sila from the start, January until December, the Lord willing, sila ang ating ipapag-graduate sa month of December, the Lord willing. So magkaroon tayo ng level up ang inyong pag-aaral, no? Ngayon ay nasa level 1 tayo. So, sino ngayon ang magiging nasa level 2? Hallelujah! The Lord willing. So, ayan, no? Mga ka-Team Jesus. So,
Tinuturuan tayo ng banal na espiritu sapagkat nga hinuhubog tayo ayon sa plano ng banal na espiritu sa bawat isa. Bawat isa sa atin ay mayroong katungkulan. Bawat isa sa atin ay mayroong papel, mayroong role na ginagampanan. Sa makatuwid, darating ang panahon na as the Holy Spirit provides, as the Lord Jesus Christ provides, na itong mga naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon sila ng sahod, lalo na kung lalaki na ang ministry, ang foundation, at marami tayong mga regular na sponsors na siyang susuporta sa atin, no? Na ipapadala ng ating Panginoong Jesucristo upang suportahan ang ministry. At kami ay naniniwala na it will come to pass. Mangyayari yan kung ang ating mga puso ay dalisay at ang ating mga puso, ang ating motibo sa pagsisilbi sa body of Christ, sa pagsisilbi sa ating lugar, sa ating mga kapitbahay, sa mga nangangailangan, ay dalisay at hindi tayo humihingi ng kapalit, no? Yung kapalit. Kundi voluntary nating ginagawa ito, time will come, tayo rin o kayo rin ay mabibigyan ng inyong sahod o ng inyong love gift o ganun yun, no? So nakalagay diyan talaga sa Biblia na hindi natin kiniquits o sabihin natin quits ang pinaghihirapan, ang mga paghihirap ng mga manggagawa sa kanilang katawagan. Pero hindi yun maging rason para, ay sige, matayuan ko yung ministry at dahil mayroon naman akong sahod niyan. Hindi yun. Kundi out of the goodness of your heart, na yun ang katawagan mo, ay susuportahan ka. Susuportahan ka ng ministry. Maaring sa umpisa ay ang sahod mo ay 5,000. 5,000 muna kasi nag-uumpisa pa lang. Tapos, kung ang bahay mo ang gagamitin, edi mayroong magre-rentay sa bahay mo. For the meantime. At doon i-store yung mga seeds, yung mga bigas, yung mga groceries, o ano pa man, kung ano man yung pangangailangan ng iba. So, nandoon, no? Mayroon tayong kwentada dyan sa lahat. So, dapat mayroon tayong accounting. So, pag nag-uumpisa na ang ministry, dyan sa bawat bahagi, pipili na yan ng mga officers, pipili na yan Sino ang magiging secretary, ang magiging auditor, meron tayong treasurer, kasi ipapadala man natin dyan sa inyo ang budget para dyan. So, kailangan mayroon tayong accounting every day, every week, every month, mayroon tayong accounting. Kasi, accountability natin yung pera na natatanggap natin. So, yan. Halimbawa, 5,000 love gift sa tagapamuno o ng kanyang pamilya yan. Tapos, rent ng lugar na kung saan doon sila pumupunta kasi wala pa tayong gusali. Tapos, ano yung mga binili para ganyan. May budget yan bawat buwan. So, kailangan na mayroon ding accounting yan. Nang sa ganoon ay check and balance tayo Kailangan tayong maging responsable sa mga probisyon na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo nang sa ganoon ay patuloy na dadaloy ang kanyang pananampalataya sa ministry niya para patuloy din tayong makatulong sa ating kapwa, makatulong sa katawan ni Kristo, sa body of Christ, at patuloy nating masunod ang kanyang kalooban para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Kaya si Sharon, sinabi ko, Sharon, ay ilagay mo dyan sa group chat natin ng mga Team Jesus members, yung accounting ng bawat yung accounting ng bawat bawat buwan, di ba? Kimuha ka ng tig 100. So, i-update mo ang grupo para alam nila na
ito na yung blessing na ating na nandiyan. Para kung mayroong mga emergency ang ating mga kasamahan, na emergency na kailangan talaga nila at wala silang mapuntahan, pwede nating ipahiram yung fund natin diyan. Yung fund. Kasi yung fund na yun ay for emergency purposes yun, para sa ating mga kapatid. Nasa halip na doon sila pumunta sa mga 5-6 na yan na paliig yung diyan, paliig, ay dito sila sa atin, dito sila sa congregation, dito siya sa ministry. O pwede bang mga kapatid, manghiram ako ng ganito, o kailan mo naman ibalik, kasi wala man yung interest, so hindi pwedeng patagalin. So it could be 15 days to 30 days na ibabalik mo yung hiniram mo, ganun ba? No? So as i-prioritize natin yan, i-prioritize natin kung sino ang nauna. Sino ang nauna na nagsabi diyan? Okay, so siya muna ang i-prioritize natin. Tapos mayroon pa ba? O siya naman susunod. Sino pa? O yung iba, wala naman ng pondo. O next in line kayo, pag nagbayad na naman tong iba, next in line kayo sa inyong Ganun ba? For emergency purposes lang ba? Kung may emergency na kailangan talaga na mayroong makatulong. At kung ano rin ang maitulong ng ministry, no, na aside from yung pwede niyang mahiram diyan, so may limit din ng panghiram, pwede niyang mahiram diyan, tayo rin na mga kasamahan ay kung kailangan nating mag-contribute, kailangan nating tumulong sa may emergency sila, may nagkasakit, may na-hospital, whatsoever, no, God forbid, hindi naman natin yan iniisip, ay makatulong tayo, makakontribute tayo, tulungan natin ang ating mga kapatid. Ganun lang yun, mga ka-Team Jesus, no? Para yan sa ating lahat. Para yan sa mga nangangailangan, sa mga kapatiran. Okay, hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Salamat po, Holy Spirit, at ikaw ay nangusap sa amin. Yes, Lord, kahit wala pong sahod, Lord, kami ay kusang nagsisilbi sa inyo, sapagkat mahal ka namin, Panginoong Jesucristo, dahil una mo kaming minahal. Kaya buong puso kami nagsisilbi sa inyo na walang katanggap-tanggap, walang sahod o ano paman, dahil ikaw po ang aming hari at ito ang aming katawagan. Sa pamamagitan nito ay nakakapaglingkod kami sa inyo, Panginoong Hesus. Nakakapaglingkod kami sa katawan ni Kristo. So, tulungan mo ang bawat isa, Lord, sino man po ang iyong tatawagin sa bawat chapter na pamilya na siyang tatayo. Mga ama, mga lalaki na siyang tatayo sa iyong ministry for the house of refuge, the house of shelter, the house of healing. Father God, let it come to pass, Lord, at ikaw rin, Panginoon Diyos, ang magdadala ng iyong mga sponsors nang sa ganoon ay maitaguyod namin, Panginoong Diyos, ang iyong ministry na ikaw lamang po ang mapurihan at walang iba. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ay inihahanda mo ang bawat isa sa aming mga katawagan, sa kanilang mga katawagan in your perfect time, na sila ay tatayo. Sila ay mag-uumpisa na ibahagi ang iyong kabutihan, ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng daigdig, para sa ganun po bilang paghahanda sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesucristo. O, hallelujah. Gawin mo po kaming dalisay, gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, na pagsilbihan ka kahit wala po kaming natatanggap na anuman po. At kung mayroon man, Panginoong Diyos, na iyong itinilaga na bilang love gift o bilang sahod sa mga namumuno, sa mga naglilingkod sa inyo, maraming salamat po sapagkat ikaw ang mag-provide niyan in your perfect time. Hallelujah. At ano man po ang kahilingan ng inyong mga kaanakan ngayon, Lord, salamat, Panginoon, sapagkat bago man kami humihingi, ay kinatagpo mo na kami, ay nag-prepare ka na, inihanda mo na ang mga pagpapalang ito para sa aming Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa, ang aming mga kapatid, na naman po ang kanilang mga pangangailangan. Father God, you are our great provider. O, hallelujah, ikaw po ang gagawa ng paraan
para sa amin, Lord, sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay tapat na Diyos. Hallelujah! Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! At tayo ay nakaraos sa ating Bible study. Thank you, Jesus! Ayan, mga ka-Team Jesus. At congratulations sa anak ng ating Team Jesus member, si Tita Jolie, dahil si Jabis ay nag-graduate na. Kaya dahil si Tita Julie ay mayroong anak na nag-graduate, so ang kanyang anak ay bigyan natin, nasa kolehiyo, kaya bigyan natin siya, Sharon, ng 2,000 pesos love gift, no? Yung pamilya na nag-graduate, Sharon, bigyan mo ng 2,000 pesos. May naiwan pa yung doon sa pinadala ko, Sharon, no? So, bigyan mo siya, Sharon. Magkano ba yan, Sharon? 3,000 ba yung naiwan siya? So, yung wala bang mga nag-graduate na mga anak dito? Graduate ng high school, graduate ng college. So, kung graduate ng college, 2,000. Pag graduate ng high school, 1,000. Pag graduate ng elementary, 500. Ay! To God be the glory and honor. So, yung mga Team Jesus members, meron bang mga nag-graduate na, graduate na mga anak ninyo sa elementary, sa high school, at sa college? So, kung college, sino ang mga mayroong nag-graduate dyan na mga Team Jesus members? Kung wala siya ron, kung walang nag-graduate siya ron, so, ibigay mo yan kay Jabis o kay Tita Jolie, sa pamilya niya, ang 3,000 bilang love gift dahil ni-graduate na. Hallelujah, salamat sa Diyos. So, mayroon bang mga nag-graduate diyan sa grade 6? Grade 6 ba yun? Yun ba yung grade 6? Grade 6 sa senior high yata yun, Grade 6, senior high at college. Yun. Yun ba yun? So, kung grade 6, bigyan ng 500 siya ron. Kung mayroon, bigyan ng 500 siya ron. So, ang maiwan dyan siya ron, 2,500 na lang kay Jabis. Kasi, yun lang ba, si Lisa, ang anak ni Lisa, ay nag-graduate ng grade 6. So, grade 6, si Michelle, ang anak niya, ay nag-graduate ng grade 6. Sige Michelle, bigyan niyo ako ng picture dyan sa inyong mga anak na nag-graduate, at i-post ko yan dyan sa ating Facebook. Ang mga anak ng Team Jesus members ay nag-graduate na at sila ay mayroong mga love gift. No? So yan. Praise God. So, magkano na naiwan doon siya ron? So, i-subdivide natin yun. Basta sa elementary, 500. Sa high school ay 1,000. Sa college ay 2,000 siya ron. Okay? So, may loong love gift dyan si Dong Jabis. Hallelujah! To God be the glory. At congratulations, Tita Jolie at ang iyong pamilya dahil nag-graduate na si Jabis. Thank you, Jesus. At maaring si Jabis ay biology si Jabis. Siguro magpapatuloy yan sa pagiging doktor. Kaya ipagdasal natin para magkaroon na tayo ng pamangkin na doktor, God willing. Okay. So, sino yon? Si Sis Michelle ay meron din? Merong anak? Sis Michelle? Sino? Ay, merong anak? So, congratulations mga ka-Team Jesus dahil kayo ay mayroong love gift. Thank you, Jesus. At to God be the glory sa lahat ng mga nag-graduate sa taong ito. Ang aming si EJ ay nag-graduate siya. Hindi siya nag-graduate, nag-moving up pala siya. Dahil nasa 10th grade siya ngayon ay mag-senior high. So, ang aming isang anak na si Earl Aaron ay mag-graduate siya ngayong December, the Lord willing. Hallelujah. So, to God be the glory. The Lord willing ay maraos natin ang taong 2025. So, congratulations sa ating lahat. At hanggang sa muli, Jesus,
loves us. So, huwag makalimot, bukas ay ang ating Bible study, kaya mag-join kayo para sa ganoon ay maano natin yon, masama kayo doon sa, ano ba yun? Sa ating love gift. Mayroong 25 pesos yan doon ang mga nagjo-join para sa ganoon ay mayroon silang pambili ng load. Hi, glory to God. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. Thank you for joining. Bye-bye.